Hi and welcome to this video. So in this video, aaralin natin kung paano nga ba mag-setup ng pipe and piping system and colored yung pipe natin dito sa Revit Plumbing, no? So let's go ahead and click new and punta tayo dito kay browse. Hanapin lang natin si default metric, no? Punta tayo kay English. Then hanapin natin si default metric. Kailangan yung plumbing, no? Default metric. Ito, plumbing default metric. So, hit lang natin yung open. And before we hit OK, we make sure na dapat yung create nyo natin is dapat nasa project template. So, we're doing this para pag sa next project natin is open na lang natin to file na to and then naka-set up na lahat yung system na gagamitin natin. Meaning, is di na natin kailangan mag-set ng one by one. Halimbawa, i-color ulit natin yung pipe, i-ano ulit natin yung mga views, and then so on, no? Para mas madali na nating magawa yung ating project, no? Dahil naka-setup na siya. So, again, we hit OK. And, ang una nating gagawin is mag-duplicate tayo ng ating pipe type. So, ang gagamitin natin pipe type for our plumbing project is this one. So, para sa sanitary, drainage, storm drain, and vent system natin, itong gagamitin natin, itong PVC DWV. So, okay. And, gawin natin, first is, baguhin natin yung ating detail view. And then, gawin natin shaded para mas makita natin yung ating pipe, no? So, if ever na hindi nyo makita, just zoom in, no? Para mas mag-zoom yung pipe ninyo. So, let's say this one, na-zoom na natin. Medyo iksin lang natin para ano. So, ang una natin gagawin is duplicate natin to. So, ang gagawin natin, PVC DWV, pangalan natin siyang sanitary. And we hit OK. And pangalawa nating pipe is duplicate natin ulit. Gawin nating vent system. Okay. Then we hit OK. And then pangatlong system natin, duplicate ulit natin, then delete natin to. Gawin naman nating storm drain system. Okay? And after that, kakopy naman natin tong pipe na to. Kumbaga, para makita natin yung differences sa iba't ibang pipe natin. So, we created a 3 types of pipe, no? So, kung makita natin, meron tayong sanitary, storm drain system, and vent system, no? I believe meron pang isang system kumbaga minsan kasi bukod yung soil system natin and then bukod din yung ating waste system, no? Kumbaga bukod yung sa mga iba pa, yung sa mga ibang drain, halimbawa drain ng lavatory, drain ng mga CR, bukod din yung sa sanitary natin na soil. Kumbaga bukod yung sa water closets, bukod yung sa kitchen, yung bukod. Pero for this video, gagawin lang natin tatlo, no? Okay? Which is yung storm drain and yung ating vent system and yung ating sanitary system, no? So edit natin to, palitan natin na system. So gawin natin tong yung first one is sanitary, second one is vent system, third one is storm drain system, no? So, para mapalitan natin siya ng kulay, i-click lang natin yung ating pipe. And then, kung makikita nyo dito sa ating taas, tabi ng kulay green na to, yung modify pipes, palitan nyo lang siya ng piping system, which is, wala pa ngayong piping system. So, ang gagawin natin, punta lang kayo dito sa ating edit type parameter,
no? Itong hydrophonic, iduduplicate natin siya onto, ano nga ba yung ano natin? So, sanitary system. Okay? And then, hit natin yung edit. Okay? Sorry. Hit pala natin yung ating materials. Okay? And then, hanapin natin yung, kung hindi kayo makakita dito ng plastic or yung ating gagamiting material, ang gawin ninyo, pumunta kayo dito sa baba ng home. Nandito yung mga AEC materials natin, no? So, dito nyo makikita rin yung mga iba't ibang klase ng materials na hindi pa nakaload sa ating project browser. So, ang gagawin natin, hanapin natin yung plastic materials. So, andito yung plastic materials. And hanapin natin si andito lang yan. So, hanapin natin si polyvinyl chloride rigid, no? So, para malagay natin to sa ating project browser materials, hit lang natin itong triangle arrow na to or yung arrow up na to, which is said na add materials to the document, no? Para nandiyan na siya. Okay? And then, edit, duplicate natin to ng ilang beses. So, sanitary. Ulitin lang ulit natin yung ating mga system. So, sanitary. Enter. Then, duplicate ulit natin siya. By the way, anyway, remind ko lang kayo na dapat pag nagdo-duplicate kayo, dapat duplicate material in its asset, no? Kasi pagka dinuplicate using shared assets ninyo, kung ano yung kulay ng isa, ganun din yung magiging kulay ng isa. Kung ano yung value ng isa, ganun din yung magiging value ng isa. Kaya dinuduplicate natin material and asset para ma-modify natin and magawa natin magkaiba ng configuration yung ating materials, no? So, duplicate material and asset. So, pagawin natin yung pangalan. So, pangalan naman nito is vent system. And then itong isa na dinuplicate natin kanina is i-rename natin. So, asa na yan? So, sanitary 1, rename. Gawin naman natin storm drain system. Okay? So, ito na yung ating mga piping system. So, unahin natin si sanitary. Okay? Yan. Anyway, unahin natin si sanitary. So, punta ulit tayo dito sa ating material. Click natin si sanitary. And sa appearance, babaguhin natin siya. So, gusto natin gawing orange. Okay? So, balik tayo dito kay graphics. Dapat ma-check natin tong use render appearance. Okay? Para yung kulay niya na render appearance is mag-appear din sa ating floor plan and sa ating 3D views. Okay? Hindi lang sa nagre-render tayo. So, apply natin. Hit OK. Apply. Hit OK. Okay? So, ito na yung ating sanitary piping. Okay? Next one is yung ating vent system. So, again, paano ba natin mababago yung material? Punta lang tayo dito kay piping system. And then, sa hydrophonic supply dito sa system na ito, kita natin wala tayong other system dito, no? So, wala rin dito. So, edit lang natin. Okay? Ulit, click natin to. Punta tayo kay piping system. And then, edit natin si piping system natin. So, hydroponic supply, ulit tayo. Duplicate natin. Gawin naman natin vent system. Okay? So, sa vent system, babaguhin ulit natin yung material. Of course. So, hanapin natin yung dinuplicate natin kanina, which is vent system. And then, babaguhin natin ulit yung kulay by going here at the appearance. Okay? And then, gusto natin kulay, pili lang kayo. Pero I usually do this with this color. Okay? And then, we hit OK. And then, don't forget na i-check yung use render appearance para mag-appear siya sa ating layout. Okay? And then, hit apply, hit OK, hit apply, hit OK ulit. Okay? So, ito na yung ating color ng vent system.
Okay? Next one naman is yung ating storm drain system naman. Okay, baguhin ulit natin siya. So, baguhin natin siya by clicking this pipe na kinapin natin and then going to this piping system. And kung makikita natin, babaguhin ulit natin yung type parameter natin by going with this edit type. Okay? And then material, baguhin natin syempre category, and then hanapin naman natin si storm drain system kanina na dinuplicate natin. Okay? Andito lang yon. Ito, si storm drain system. And don't forget, baguhin natin yung kulay by going here at appearance, color, and click lang natin, dapat ito ay it's either this one or it's either green. Depende sa inyong color code. So, make sure na rin na ma-verify ninyo sa inyong supervisor or sa inyong BIM manager or sa inyong master plumber na nagsusupervise sa inyo kung hindi kayo master plumber. Pero, I usually do with this color, this light or this, ito yung ginagamit kong color. Okay? So, hit lang natin yung okay. And then, going back to graphics, don't forget, dapat click natin tong use render appearance and then hit OK, hit apply, hit apply, hit OK. Okay? So, yan na yung iba't ibang klase ng piping system natin. So, next setup naman is babaguhin natin yung routing preferences. Usually, binabago ko yung routing preferences kay vent system. Kasi dapat si vent system, pagka na-create ka ng T connection, halimbawa ito, sample lang ko kayo, CS, then click natin dito, dapat ito naka-T reducing, no? Using vent system piping fittings, no? So dapat naka-T reducing siya to vent, no? So para magawa to, Control Z lang natin. Okay? So, click lang natin itong ating pipe. And then, under this pipe types, which is DW storm drain system, edit lang natin yung type. Okay? And then, makikita natin dito sa ating segment and fittings, dito sa ating parameter types, dito sa routing preferences, tabi nito yung value, click natin tong edit button. Okay? So, lalabas yung routing preferences. So, with this, pwede na nating i-edit yung ating types. Pero bago yon, papakita ko sa inyo. Hindi siya nakaset up ng mga default piping connections. So, to do this, balik lang tayo, cancel. Cancel lang ulit natin. And then, we hit insert. Maglo-load tayo ng mga panibagong fittings for our vent system. So, ang gagawin natin, punta tayo dito kay insert. Dalawang paraan to. Okay? So, kung meron kayong internet and then kung connected sa internet yung Revit, pwede kayong mag-load Autodesk Family. Okay? By hitting this button and then search nyo lang vent. So, lalabas ito. So, click nyo lang lahat, i-load din nyo. Okay? For me, load ko yun. Ayan. Click natin lahat and load natin. Okay? So, kung hindi naman lumabas yung vent system para makita ninyo, kasi minsan nasa all results tayo and then sobrang dami lalabas, diba? So, hanapin niyo dito under kay browse, pumunta lang kayo kay pipe. Okay? And then going down, accessories, fittings, PVC, SH40, socket type DVW. Okay? Pag click nyo kay DVW, lalabas lang kung ano yung kay DVW o para kay DVW na fittings. Okay? Then, check nyo lang lahat, load, tapos. Okay? So, sa pangalawang paraan naman, para mabago natin ang ating routing preferences, balik tayo kay insert, and then gagamitin naman natin yung pagbabrowse sa ating local disk. Okay? By hitting this load family. Okay? By default, hindi nyo makikita yung ating
families, okay? Pero may isa pang paraan dito, okay? Kung hindi nyo pa na-download yung mga family types ni Revit, kasi minsan hindi siya included sa download, okay? Punta lang kayo dito kay Google, okay? And then, hanapin ninyo, i-search ninyo si Revit Family Templates. Okay? Download. Okay? Okay? Eto. Lalabas dito, banda dito sa baba. Hanapin nyo lang si ang tawag dito. Mali pala, sorry. Revit library download. Okay? And then, dapat, eto, mali pa rin para. Sorry guys. So, medyo ano tayo. So, Autodesk Revit content ang i-search niyo, okay? So, click nyo yan. Okay. Then, dadaling kayo sa another tab. And then, antayin nyo lang mag-loading. Papakita ko sa inyo. So, ito yung ating mga Autodesk Revit content, okay? So, andito si Revit 2026 and 2025 up to 2020 Revit content, okay? So, dito nyo makikita yung iba't ibang Revit content. Pag click niyo, halimbawa kung Revit 2023 ang inyong gamit, click nyo tong Revit 2023. Okay? And, dadaling niya kayo dito sa another tab ulit. Tayo nyo lang mag-loading. Tapos, makikita ninyo yung download button. Okay? So, may ilang klase ng pag-download dito. Okay? So, eto yan. So, pipili kayo ng language ninyo. Dito, hanapin nyo yung language. Halimbawa, English. Hanapin nyo si English content, US English content for Revit 2023. Okay? 1.26 GB siya. So, click nyo lang to. Okay? And then, magda-download yan. And then, after downloading, okay? Dapat ito yung hanapin ninyo, ha? US English content for Revit. Okay? Magkakaiba kasi yan. Merong UK. So, magkakaiba rin ng standards yan. So, magda-download siya. And then, after mag-download, click nyo na yung etong exe na to. And then, automatic mag-i-install na siya. So, depende yan kung saan nyo install yung inyong mga Revit family. Depende kung saan yung folder. Pero with this one, meron na ako naka-install. So, okay. Balik tayo dito. Again, talaga insert, load family. Then, hanapin natin kung saan natin in-install yung ating Revit family folder, no? Pero, meron siyang default folder. Let me take a look kung nasa yung default folder niya. Kalimutan ko na rin pero with this one, saan natin in-install yung ating file, which is here. Hanapin lang natin Revit design files. And then, hanapin natin si Revit. Okay? It should be look like this pag na-install nyo na. So, Revit 2023. Okay? Ganito yung folder ninyo. So, click nyo lang. And then, punta kayo kay libraries. And then, hanapin nyo si English. Dito yan. Hindi itong English Imperial kasi magkaiba sila ng unit system. Okay? Hanapin natin si English. Okay? Depende naman sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. Pero ako, I prefer US English. Okay? Which is metric yung gagamitin natin. Okay, so hanapin lang natin si pipe. Okay, fittings. Then PVC, SH40, socket type, DWV, and then hanapin lang natin yung ating mga reducer. Andito yan, vent. Okay, this one. Want this one, T-reducing vent, T-reducing double vent, and meron pang iba dito.
Okay, dapat 4 to eh. Sa 2, 3. Okay, asan na isa? Asan na yung isa? Ito makita. Nawala yung isang vent nito. Okay. So, anyway, yan yung ilo-load ninyo. Highlight nyo lang para ma-highlight natin. Syempre, click and then holding control and then clicking these 3 vent fittings. Okay. And then after that, hit natin yung open and then maglo-loading siya, mag-upgrade siya and then antayin nyo lang. Okay. And then, tapos na yung pag-import natin ng fittings. So, the next step is babaguhin na natin siya dito sa ating routing preferences. So, balik tayo kay routing preferences. Again, click lang natin itong vent pipe natin. Dapat naka na siya. So, ito yung vent system natin. So, click lang natin and then edit type. Punta kayo edit type and then hanapin nyo si routing preferences dito sa value. Click nyo yung edit button. Okay? So, dapat dito sa cross, click nyo yung all, minimum size. So, dapat hanapin ninyo yung T reducing double vent. Kasi yun yung cross niya eh. And then, dito naman kay junction, hanapin ninyo itong T vent PVC SH40. Okay, dito naman kay transition, okay na yan. So, yun yung papalitan ninyo na dalawa. Okay? Dito kay elbow, wala na kayong pwede rin yung gamitin itong elbow, pero I prefer bend elbow ang ating gagamitin. Okay? So, okay na tayo. Hit natin yung okay, hit apply, hit okay. So, kaya natin ginawa yon kasi merong dalawang klaseng fittings. So, isang vent fittings, isang sanitary fittings, or yung isang klase natin fittings. So, sample lang ko kayo para makita ninyo CS and then inherit size, inherit elevation, click natin and then kung click natin tong pipe na to, dapat storm drain tayo na property. Then pag click natin dito, kung mapapansin natin tong fittings na to is naka T-sanitary siya, okay? Pero, kapag ginamit na natin ang ating DWB vent system, okay, create tayo, create similar by typing at your keyboard ng CS, okay, and then inherit elevation, inherit size, okay, and then click tayo dito sa part ng pipe, it's either dito sa gilid or it's either dito sa gitna, okay. Papansin niyo ang ating vent pipe is naka-automatic na naka-T-vent system siya. Okay? T-vent fitting siya. So, kaya natin ginawa yun, binago natin yung piping preferences natin is para naka-setup na agad. Halimbawa, create tayo dito. Let's say, nag-create tayo ng sanitary. Okay? And then, yung sanitary natin is 100 mm. Create tayo dyan. Click tayo dito, click tayo dyan, click tayo dyan. Let's say, ito na yung papunta kay water closet. Okay? And then, gusto natin kay water closet, meron tayong vent system. Okay? And then, click naman natin dito, tayo dyan. And, ito yung kunwari, si vent system, maglalagay tayo. Okay? Click muna natin to. Okay? Control Z. Kay vent system, ito yung ating main vent system. Gagawa tayo ng main vent system natin, which is, let's say, rough around 65 mm. Okay? And then, si water closet, lalagyan natin siya ng vent system. So, CS, okay? Click tayo dito. Okay, CS natin tong ating vent. Click tayo dito. Oh, sorry. Ba't ayaw? Okay, CS. Okay, inherit elevation, inherit size. Click tayo dyan. Click tayo dyan. 100 mm. Click tayo dyan. So, kung makikita natin ang ating vent system, sorry, mali tayo ng size. Gawin lang natin by dragging that and then 65 mm. Kung makikita natin ang ating vent system
is nabago na. Okay? 'Di ba? Hindi na tayo magpapakahirap, i-click pa natin yung ating pipe fittings and babaguhin natin halimbawa kasi dapat kasi nakaraan or kanina naka ano yan T-sanitary, i-click pa natin minsan and then i-click pa natin yung reducing vent, okay, para mapalitan lang siya. So hindi maganda yon, okay, so dapat nakaganyan siya. So again, this one you can fix this by going to your asan na yung ating T-sanitary, okay, and then lang natin ganyan. Okay, to fix this, meron pa tayong kailangan isang i-load, which is yung ano naman natin, WYE pipe fittings, okay? So, dalawang klase lang ulit, mabilisan lang, tatay kay insert, load Autodesk family, and hanapin naman natin si WYE, okay? And then, hit natin enter, and then, usually, niloload ko na to lahat. Okay, para hindi na ako pakahirap mag-load ulit. Okay, and then the next project natin, naka-load na yung mga dapat na pipe fittings natin. Okay, and then next step is gagawin natin, kiklik natin tong pipe, babaguhin na natin WYE standard combo. So kung nakita ninyo, nagbago na siya. Okay, ito yung mga standard fittings. Kung gusto ninyo, basahin ninyo yung Revised National Plumbing Code of the Philippines, which is nandyan yung mga sa section, under section 300 or 303, 303.1, 303.2, 303.3, nandyan yung mga allowable pipe bending and then pipe transitions, okay? So, ito na yung ating piping systems. Naka-setup na. So, the last and next step natin na gagawin is hitting save. Okay? Save na natin yung ating piping system. So, papangalanan na natin or yung project template natin, papangalanan na natin ng let's say Plumbing Philippines. Okay? Kasi nasa Philippine standard type ito. So, pangalanan natin ng Plumbing Philippines. Or, depende kayo. May plumbing template. Depende sa inyo. So, let's say, ano na lang, may Plumbing Template 1. Okay? So, Plumbing Template 1, sinave ninyo. And then, pwede nyo na itong i-close. Okay? So, the next time na maglo-load tayo ng project, hit lang kayo ng new. And then, from dito kay template file, click lang kayo ng browse. And then, hanapin ninyo si plumbing template ninyo. Halimbawa, usually, nandito siya sa English Imperial folder. Pwede kayong pumunta dito kay, click nyo lang tong look in. And then, magda-drop down siya. Balik kayo dito kay template. Click nyo tong template folder. And then, click nyo lang si English. Okay, under kay English, dito nyo sinaving yung plumbing template. So, hanapin ninyo, ito yung plumbing template natin, which is pinangalanan natin ng My Plumbing Template 1. Okay? Hit natin yung enter, open, and then, syempre, hindi na tayo magkikreate ng new project template, which is magkikreate na tayo ng new project. Pag in-open natin yan, naka-set up na yung mga piping system natin, no? So, disregard nyo na lang to, delete nyo na. Okay? And then, pag nag-create tayo ng pipe by typing PI, andito na lahat yung mga piping system natin. Di ba? Napakadali pagka nakapag-setup na tayo ng ating project template file, no? Ngayon, kung working ka naman sa isang company, which is kung ikaw yung MEPS modeler nila, you can ask sa mga kasama mo or kay BIM manager mo, sir, pwede bang makahingi ng plumbing template natin para makapag-create ako ng isang project? Or depende na yon sa inyong collaboration access. Minsan binibigyan na kayo ng sarili ng template. Minsan may mga project din na magke-create pa talaga kayo ng template, which is from ground zero. Usually nagke-create kayo ng template
or gagamitin nyo na yung mga sarili ninyong template. Depende yan sa kumpanya or depende yan sa BIM manager ninyo. So, with that, try lang natin ulit. Okay. Okay, ito yung ating vent system. Okay, hit PI. So, click tayo kay storm system. Storm drain system. Ayan si storm drain. Pagawin natin tong system na to, sanitary. Okay. And then fine, and then shaded. So ayan na yung mga nagiging system ninyo, no? So basically yan na yung gagamitin niyo. Okay, so again guys, thank you for watching this video. Kung may gusto kayong matutunan, comment nyo lang. And yung mga project file minsan iniiwan ko nandyan sa ilalim ng ating description, no? So kung may mga katanungan kayo, comment down below, and don't forget to like and subscribe dito sa ating YouTube channel. Once again, this is BIMPH, no? So thank you guys for watching. Hope you can do this kind of template, and hope you can use this template soon enough sa inyong mga project. Okay guys,